Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officers, firefighters, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer ng Office ng Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, February 3, 2026, ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay tungkol sa sakit na dinadala sa loob at sa pananampalatayang kumakapit kahit ubos na ang lakas. Sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 18, verses 9 to 10, 14, 24 to 25, 30 to chapter 19, verse 3, umiiyak si Haring David sa pagkamatay ng kanyang anak na si Absalom. Isa siyang mandirigma at hari, sanay sa laban, pero ngayon, isa siyang amang wasak ang puso. Sumisigaw siya, "Anak ko, Absalom, sana ako na lang ang namatay." Mahalagang mensahe ito para sa mga nasa serbisyo. Kahit ang matitibay ay nasasaktan, kahit ang leader ay nadudurog sa loob, kahit ang sanay sa panganib ay may sugat na hindi nakikita, ang pag-iyak ay hindi kahinaan, ang pagluluksa ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Bahagi ito ng pagiging tao. Hindi sinisi ng Diyos si David. Hinahayaan niya dahil nauunawaan ng Diyos ang pusong sugatan. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5, verses 21 to 43, dalawang kwento ang isinalaysay. Isang babae na 12 taon nang may karamdaman at isang ama, si Jairo, na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Pareho silang takot. Pareho silang wala ng kontrol. Pareho silang umabot na sa puntong wala na silang magawa. Pero may isang bagay silang ginawa. Kumapit sila kay Jesus. Ang babae, mahawakan ko lang ang kanyang damit. Si Jairo, nagpatuloy sa paglalakad kasama si Jesus. Kahit may nagsasabing patay na ang kanyang anak. Ito ang mensahe para sa mga nasa serbisyo. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa sakit. Ang pananampalataya ay pagkapit kahit masakit. Hindi nagmadali sa Jesus. Nananatili siya. At kapag naroon sa Jesus, hindi ang kamatayan ang huling salita. Marami sa inyo ang may tahimik na dinadala. Stress sa operasyon at duty. Takot na hindi masabi. Trauma na tinatago upang manatiling matatag. Pangamba ng pamilyang naghihintay. Malinaw ang mensahe ngayon. Maaari kang umiyak tulad ni David at mahal ka pa rin ng Diyos. Maaari kang matakot tulad ni Jairo at dinirinig ka ng Diyos. Maaari kang manghina tulad ng babae at maaari ka pa rin gumaling. Ang mahalaga, huwag kang bumitaw kay Jesus. Kahit pagod ka na, kahit matagal na ang problema, kahit pakiramdam mo ay wala ng sagot. Hindi perpektong pananampalataya ang hinihingi ng Diyos, kundi tunay na pananampalataya. Ang dumarating na sugatan, pagod at tapat, kumapit ka, manatili ka, hindi ka iniiwan ni Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kapag kami ay sugatan tulad ni David, matatakot tulad ni Jairo, at nanghihina sa gitna ng aming tungkulin, tulungan mo kaming kumapit sa iyo. Samahan mo ang aming mga sundalo at lahat ng uniform personnel, pati ang kanilang mga pamilya. Palakasin mo ang kanilang loob at ipaalala mo na ikaw ay laging mas malapit kaysa aming iniisip.
Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.